Sa unang-una po, yung mga anak ko, and then, yung pamilya ko din, lalo na po yung papa ko din. Kasi gustong-gusto ko din pong bumawi sa kanya sa lahat po ng sacrifice niya na ginawa niya sa akin wala bata ako hanggang sa andito po ako ngayon sa edad na to. Siguro yakapin ko na lang siguro ng mahigpit. Gawin kong masaya yung buong 24 hours na kasama sila. Yung partner ko, girlfriend ko, tsaka syempre yung family. Kasi I mean, nabuhay ka for experiences tsaka memories, diba? So kung kanino mo share yung memories mo, sila yung parang gusto ko mag-reminisce or siguro ma-hear yung mga last words nila. Ang gusto kong makasama is yung magulang ko at ang aking kapatid kasi may mga hindi ako nasasabing importante sa kanila. Gusto ko lang maiparating na mahal ko sila at gusto ko lang masabi talaga sa kanila na salamat sa kanilang mga ginawa sa akin, para sa akin. Siguro yung gusto ko makakasama within 24 hours. Siguro yung family ko doon. Ay yung parang kasi yung parang bonding na lang din kasi ba. And before mamatay ako, syempre, parang gusto ko sila makabanding kasi parang may times na parang kulang pa yung bonding namin eh. Kung meron akong 24 hours para mabuhay, siguro ang gusto kong makasama yung pamilya ko tsaka mga kaibigan. Kasi 24 hours na yon, napakabilis lang nun. Kaya sa mabilis na oras na yun, parang sulitin ko na yung buhay ko dito sa mundong to. Kapatid ko po, pati magulang ko, tsaka yung babaeng mahal ko. Kasi napakabilis lang ng 24 hours. Ayun, may mga hindi rin ako nasasabi sa kanila na dapat kong sabihin. Gusto ko makasama sa huling araw ng buhay ko, yung anak ko at yung asawa ko kasi gusto ko paramdaman nila yung pagmamahal ko habang nandito pa ako at gusto ko sila yung kasama ko sa huling sandali ko. Muscle strength o ang lakas ng katawan ay sinasabing pinakamalakas kapag 25 years old ang tao. Tumatagal ang lakas na ito hanggang 40 years old at pagkalagpas sa edad na ito ay mararamdaman na ang paghina ng katawan. Ang payo ng mga medical experts, maaaring mapanatili ang lakas ng katawan sa pamamagitan ng resistance exercises at healthy diet. Pero ano naman kaya ang payo ng Biblia kung ano ang dapat gawin habang may buhay at lakas ang tao? Tinitignan ng Diyos kung naiintindihan mo, ba't ka nabubuhay? Naintindihan mo ba ibig niyan sabihin sa'yo, ba't buhay ka pa ngayon? Bakit may lakas ka pa ngayon? Naintindihan mo ba bakit hindi ka niya agad kinukuha? Ako minsan nagkakasala ka, hindi ka niya agad pinatay. Naintindihan mo ba yon? Tinitignan ng Diyos. At kung nakikita niya na talagang hindi ka naman rebelde at ikaw naman may pagnanasang makasunod, pwede naman yan dagdagan ng buhay ng tao. Actually, sa mga anak nga sinabi ng salita ng Diyos doon sa 6:1 ng Efeso. Basahin mo, Sis Luz. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Yung paggalang sa magulang, yung pagsunod sa magulang, mangangahulugan yun ng isang mabuhay kang malaon sa lupa. It will prolong your life. No? Kahit na mahirap ka lang, wala kang pinag-aralan, pwede kang mabuhay ng malaon kung naipakita mo sa Diyos kung paano mo minahal, paano mo iginalang, paano mo sinunod ang iyong magulang. Pangako ng Diyos yun At pagka ang Diyos ang may pangako, hindi pwedeng magkabisala yun. Laging totoo pag ang Diyos ang may pangako. Tito 1:2, basahin mo.
sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Pag ang Diyos ang nangako, hindi siya magsisinungaling eh. Napaka-imposible na ang Diyos hindi tuparin ang kanyang pangako. Ang pangako niya, kung isa kang anak na matalimahin sa magulang, mabubuhay kang mabuti at lalaon ang iyong buhay sa lupa. Tutuparin niya yon kung matalimahin kang anak sa magulang. Ganon din naman kung nabubuhay kang may takot sa Diyos, ano? Nabubuhay kang gumagawa ng bagay na pinagagawa ng Diyos, lalo na yung sakdal na gawa. Kung ang ating paggawa, nakikita ng Diyos na sakdal. We are doing our best in everything we are doing. We are doing it with love, devotion, and faith. Hindi napakahirap sa Diyos na dagdagan ka ng kaarawan eh.